Bata ako, hindi ako madalas mag-commute. Kasi yung pinapasukan naming paaralan, walking distance lang. Wala pa sigurong 3 minuto, nandun na ako. Kaya nung elementary at high school days ko, hindi ko masyado pinoproblema ang gumising ng maaga at pag-commute. Naalala ko pa nga, pinaparinggan kami ng mga teacher namin dati. Kung sino pa yung malalapit ng bahay, sila pa yung late. Aminado naman ako. Hindi ko nga alam kung ilan na nasayang kong 1/8 paper kakalista ng pangalan ko sa guardhouse. Yung baon ko nung elementary, nasa 3 pesos hanggang 5 pesos lang. Dahil sabi ng tatay ko, hindi naman kayo sumasakay ng jeep. Yan lang ang baon nyo. Doon na lang kayo sa bahay kumain. Okay lang naman sa akin kasi may nabibili pa naman ang 5 pesos na baon nung panahon namin. Ewan ko na lang ngayon, baka 2 fishball na lang mabili mo niyan. Minsan, umuwi kami ng probinsya. At dahil wala naman kaming sasakyan, sumasakay kami ng bus. At alam nyo ba, dito ko unang naranasan masuka, leche. Wala akong dalang plastic that time, kaya sa bintana ko, pinaglalabas yung pillows na kinain ko. Haha, ew. Speaking of nakakahilo, ayaw na ayaw nyo din ba yung amoy nung sinasabit nilang car refreshener? Yung hugis puno, hindi ko alam kung pampabango yun or pantaboy ng masasamang espiritu Kadalasan, makikita nyo ito pag sumasakay kayo sa harap ng pampublikong sasakyan. Comment lang kayo dyan guys kung same tayong nahihilo doon. Ayaw ko din kapag nagko-commute, kapag naninigarilyo yung driver. Leche, yung nakulong na lahat ng usok sa loob ng sasakyan tapos malalanghap mo pa. Hindi ba nila alam na mas delikado ang second-hand smoke? Meron naman mga responsable na driver na kapag may sasakay na, tinatapon nila yung sigarilyo nila. Mas okay yon, basta wag lang magstay sa loob yung usok ng sigarilyo dahil nakakainis minsan. Lumabas kang mabango sa bahay nyo tapos papasok kang amoy sigarilyo. Walang kwenta yung pagligo at paglagay-lagay mo ng pabango Nung nag-college na ako at marunong na ako pumunta ng town, dito na ako madalas mag-commute. Isang napansin ko sa amin kapag sumasakay ng jeep, ang ginagawa ng mga driver, iniipon nila yung mga taong naghihintay ng jeep. Kaya kahit gaano ka pa kaaga gumising, malilate ka pa rin kasi pag-aantayin ka ng driver. Ang ginagawa na nga ng ibang nakapila, talagang lalakarin na nila hanggang sa terminal. Yung jeep na mismo ang pinuntahan nila.